Kilalanin natin ang maningning at makulay na buhay ni Charis Pempenko. Si Charis Pempenko ay isang Pilipinas singer na nakilala hindi lamang sa Pilipinas, kundi maging sa iba't ibang mga bansa. Dahil sa kanyang angking galing at karisma sa larangan ng pag-awit. She can sing pop music, R&B, rock at kahit anong genre ng music ay talaga namang nagpe-fit sa kanyang talento. Sa kanyang pagsikat bilang mga awit, isang fan ang humanga sa kanya at ini-upload sa YouTube ang napakaganda at napaka-energetic nitong performance. Talaga namang ang kanyang karera at buhay ay masasabi nating mula sa tinatawag na from rags to riches. Hiniwalayan ng kanyang ina ang kanyang napakalupit na ama. Ito marahil ang isa sa mga kahapon ni Charis na maaaring dahilan kung ano ang meron at kung ano ang tinatakbo ng kanyang karera sa kasalukuyan. Dahil na rin sa biglang pagsikat ni Charis ay nakatanggap ito ng iba't ibang imbitasyon upang makapag-perform sa iba't ibang bansa, kasama ang mga malalaki at mga nagniningning na international stars and singers, at maging sa ibang mga international talk show host katulad ng The Ellen DeGeneres Show at The Oprah Winfrey Show. Nagtuloy-tuloy ang kanyang kasikatan mula sa mga lente ng pagiging stardom at nakilala niya ang kanyang mentor at coach na si David Foster na kilala bilang isa sa mga maimpluwensyang producers na nagpakinangding at nagpaningning sa mga karera ni Celine Dion, Andrea Bocelli at Whitney Houston. Ang lahat ng ito ay kanyang mga nakaduet sa mga pagtatanghal niya sa iba't ibang bansa. Tinawag siyang the most talented girl in the world ni Oprah Winfrey. Birth date, May 10, 1992. Birthplace, Cabuyao, Laguna, Philippines. Ang kanyang ama, Ricky Pempenko. Ang kanyang ina, Raquel Pempenko. Ang kanyang lola, si Chupista Tess Pineda Relucio. At ang kanyang uncle ay si Robert Pineda Relucio. Ito ang trivia tungkol kay Charis Pempenko. One of the Charis Pempenko's earliest childhood memories is from when she was 3. She witnessed her father pointing a shotgun at her mother. Diba? But the neighbors broke in at the right moment and saved them. Ito marahil ang nagpatibay sa puso at nagpatigas sa puso ni Charis Pempenko at ginamit niya ang kanyang karanasan upang makaahon sa hirap at makawala sa bakas ng kahirapan at kawalan. Sinong anak ang matutuwang makita ang ganitong sitwasyon mula sa isang malupit na ama? Pangalawang trivia, noong June 2009, ang singing legend na si Michael Jackson ay kinontak mula sa kanyang lawyer. Kinontak nito si Charis Pempenko upang maging kabahagi ng kanyang international tour. Subalit nang dumating ang araw ng tour na ito ay namatay po si Michael Jackson. Kung kaya hindi natuloy ang sinasabing pagpe-perform ng tinatawag na Billie Jean performance. Ayan. Contributions and achievements. Dahil sa kasikatan ni Charis Pempenko, nagbukas ang entablado sa iba't ibang mga bansa upang makilala ang mga Pilipino. Mula noon ay sunod-sunod na ang mga awit na Filipino na iniimbitahan sa mga international talk show hosts and other performances and concerts. Marami rin ang nagsasabing huwag nang pahahawakin ng mikropono ang mga Pilipino dahil tiyak na ilalampaso nito ang mga katunggali sa pag-awit. Tunay ngang naging malaki ang ambag ng isang Charis Pempenko sa Pilipinas. Pag-usapan natin ang suliraning kinakaharap ni Jake Cyrus. Mula sa pagiging Charis Pempenko ay unti-unti niyang binago ang sarili upang mula sa pisikal na kaanyuan at hitsura, maging sa pananalita ng isang babae ay binago nito upang maging ganap na lalaki.
nakilala siya bilang si Jake Cyrus. After she came out as a lesbian in 2013, she has totally changed her style and has released one rock album titled Catharsis in October 2016. Ano ang nagbunsod sa kanyang baguhin ng sarili upang maging si Jake Cyrus? Ito po ang aking analysis, mga kaibigan. Walang sino man ang maaaring makabasa at makaintindi sa naging desisyong ito ni Charis Pempenko upang baguhin ang sarili at mag-transform bilang si Jake Cyrus. May mga pangangailangan tayong sexual, emotional, physiological upang maging ganap ang ating pagkatao. Bilang miyembro ng LGBTQ ay aking nababasa ang binago niya ang kanyang sarili sa pag-aakalang dito niya matatamo ang kaligayahang kanyang hinahanap. Maaaring pumasok o sumagi sa kanyang isipan na kapag naging ganap na lalaki siya, ay mayroong isang babae na ituturing siyang isang tunay na lalaki, isang boyfriend, isang partner, o isang future husband. Mawawala ang tingin sa kanya bilang isang lesbian o bilang isang Charis Pempenko. Yung gusto niya ay kilalanin siya bilang isang ganap at tunay na lalaki. Ito marahil ang dahilan kung kaya't binago niya ang kanyang sarili. Kahit naman mga straight na lalaki o babae, kapag nakatagpo nila ang magmamahal sa kanila, ay nagiging daan ito upang magsumikap. Nagiging inspirasyon nila ang kanilang mga kapareho sa buhay upang magpatuloy sa mga hamon sa buhay. Hindi ba noong lumitaw ang babaeng unang nagpatibok sa kanyang puso, ay naging maganda ang karera ni Charis. Lagi siyang masaya. Subalit mula noon ay nawalan na siya ng karelasyon. Ang nababasa ko sa kanyang buhay ngayon ay loneliness. Hindi totoong si Charis ay naghihirap na at nagiging NPA sa Amerika o no permanent address. The fact na siya ay nasa Amerika, siya ay may pera pa rin naman. Maaari pa rin naman siyang umawit at mag-concert upang kumita kahit papaano. Subalit, papaano ka nga naman makapagbibigay ng saya, ng aliw sa pagkanta para sa iba, kung mismong ang sarili mo ay hindi mo mahanap ang kaligayahan? Minsan nga, ang inyong lingkod ay napapaisip. Tinatanong ko ang aking sarili, hanggang kailan ako tutulong sa aking pamilya? Hanggang kailan ako susuporta sa aking pamilya? Hanggang kailan ko kayang pasayahin ang mga mahal ko sa buhay? Darating pa ba ang panahon na may taong ako naman ang papasayahin? Ako naman ang papaligayahin? Nakakapagod din naman. Marahil ganito ang nararamdaman ni Charis Pempenko. Paano siya makakapag-perform sa entablado upang pumawi ng lungkot sa mga manonood, upang magpasaya sa mga manonood kung sarili niya mismo ay nahihirapan siyang mahanap ang kanyang sarili? Wala tayong karapatang husgahan ng isang Charis Pempenko. Una sa lahat, madali sa atin ang sabihin na naging mayabang kasi siya. May ilang mga nagsasabi, bakit kasi naging tomboy? Bakit kasi binago niya ang kanyang sarili? Bakit kasi hindi siya nakontento sa kung ano ang meron sa kanya at kung ano ang bigay ni Lord sa kanya? Madaling sabihin, pero nararamdaman ba natin siya? Alam ba natin kung paano siya sasaya? Alam ba natin ang kanyang mga pangangailangan? Sabi ko nga, may mga pangangailangan tayong mahirap maipaliwanag at ipaliwanag. At may kanya-kanya tayo ng pamamaraan kung paano natin ito makukuha o makakamit. Marahil sa kanyang pananaw, sa kanyang paniniwala, tama ang kanyang mga ginawa. Tama ang mga naging desisyon niya sa buhay. Dahil during that time, yun ang sa tingin niya ay dapat niyang gawin upang mangyari ang kanyang desisyon. Subukan nating ilagay ang ating sarili sa kanilang kalagayan, sa kanyang kalagayan at sitwasyon upang tao, no? At iwaksi natin ang pagiging idealistic.
Kung tayo ay magiging isang idealistic person, siyempre ang isipin natin kung ano yung nararapat, ano ang tama. Pero lahat tayo ay mayroong pagkakamali. And that's the fact na hindi natin maamin sa ating sarili. Yun, sa tingin natin, tayo lang ang tama. Tayo lang ang mayroong karapatang magdesisyon. So para sa akin, si Charis Pempenko ay isang halimbawa lamang ng individual na mayroong pangangailangan. Ipanalangin natin ang kanyang kasiyahan sa buhay. Yung matatamo niya, yung makapagpapaligaya sa kanya. Hindi natin alam kung darating pa ba yung panahon na may babalik niya yung kanyang sarili bilang si Charis Pempenko. Dahil sa totoo lang mga kaibigan, yun ang kanyang paniniwala eh. Hindi natin alam. So sa tingin niya tama. Maraming mga artistang Pilipino na miyembro ng LGBTQ, di ba? Hindi nila binago ang kanilang sarili. Pagkus nakahanap sila ng inspirasyon. At dahil inspired sila sa buhay, sila ngayon ay nagniningning, sila ngayon ay masaya. Nagagawa nila ang kahit anong gusto nilang gawin sa buhay. Dahil mayroon silang inspirasyon. Yun ang isipin natin sa buhay ni Charis Pempenko. Maraming salamat. Kung ano po ang inyong opinion ay mangyari lamang na iwan po ninyo sa comment section ng video na ito.